많이 늘어 분위기가 상당히. 근데 내가 알아봤거든. 그 새끼 수작을 내는 게 Welcome back sa PSV1. Balikan natin ang isang sports action moving The Champion noong 2018. Di nila akalaing ex-world champion pala siya at pinagtawanan pa. Pero mas malakas pa siya sa kalabaw. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap. Umiikot ang kwento sa buhay ng isang ex-Korean arm wrestler na si Mark. Nagtatrabaho lang siya ngayon bilang bouncer sa isang club sa Los Angeles. Isang gabi, nasaktuhan siya ng dati niyang kaibigan na si Gino at nakiusap itong lumaban siya sa isang street arm wrestling match. Tumanggi agad si Mark pero hindi sumuko si Gino at sa kulit niya ay napapayag din si Mark. Pumunta sila sa kabilang panig ng club kung saan naghihiyawan ang mga tao at masayang tumataya sa tumbang braso. Hindi pa natatalo ang lalaking makakalaban ni Mark sa buong gabi kaya parang dihado na siya sa laban. Pero malakas ang loob ni Gino dahil kilala niya si Mark. Walang gustong pumusta sa tulad niya kaya naging bintahe ito ni Gino. Nagsimula na ang laban. Go! Pinatunayan ni Mark kung bakit siya tinawag na arm wrestling champion. Hirap na hirap ang kalaban pero hindi man lang nagagalaw ang kamay ni Mark na animoy bakal. Hindi niya na ito pinatagal pa at kahit hindi niya ito sineryoso, nanalo pa rin siya sa laban at napanalunan ni Gino ang timba na punong-puno ng pera. Ayaw tanggapin ng kalaban ang pagkatalo at nagkaroon ng gulo. Sinapak niya si Gino at naging sanhi ito ng away sa pagitan ni Mark at ng ilang customer. Dahil dito, natanggal tuloy si Mark sa trabaho at nag-apply ulit sa iba bilang security guard na lang sa isang grocery store. Kontento naman siya sa desenteng buhay at trabaho pero hindi niya din maiwasang mamiss ang hometown niya sa Korea. Tumawag uli sa kanya si Gino. May isang arm wrestling tournament daw na gaganapin sa Seoul at ang mananalo ay pwedeng lumaban sa international level. Nagbulay-bulay si Mark at nakita ang kanyang lumang medalya bago nagdesisyong gawin ang panibagong hamon ng kanyang buhay. Umuwi na siya sa Seoul, sinundo siya sa airport ni Gino na masayang makita siyang muli. Kumain sa restaurant at nag-usap tungkol sa kanilang susunod na gig. Nag-propose si Gino na maging manager ni Mark at siya na ang bahala sa pakikipag-usap at mga promotion. Sinisigurado niyang maging magaganda ang kalalabasan ng mga laban pero plano niya pang pumasok sa negosyo ng sugal para kumita pa ng mas maraming pera. Para sa kanya, kailangan niyang samantalahin ang husay ni Mark. Bago ang unang laban, namasyal muna ang dalawa sa Korea. Sa isang destinasyon, napagkamalan pa si Mark na isang tourist attraction at nagpa-picture pa sa kanyang magagandang babae. Pagsapit ng gabi, pumunta naman sila sa isang club pero tumatayo lang si Mark sa gilid buong gabi na para bang nagtatrabaho pa rin siya bilang bouncer. Umuwi na sila at nang papunta na sila sa hotel, natanong ni Gino kung gusto niya pang malaman kung nasaan ang kanyang tunay na ina. Dahil si Mark ay pinamigay at pinaampo ng kanyang ina sa iba nung bata pa lang siya. Sagot niya ay hindi na siya interesado pa na makita silang muli dahil past is past. Ika nga. Binaba na siya ni Gino sa lugar na tutuluyan niya na isa palang love hotel. Nabigla siya sa vibrating bed na first time niyang mararanasan pero naagaw ang kanyang atensyon sa regalong galing kay Gino. Isang cellphone at nakita niya ang address ng kanyang tunay na ina. Samantala, si Gino naman ay lumapit sa isang milyonaryong loan shark na si Chang Soo at humiling na sponsoran si Mark. Tinitin siya nito patiwarik dahil sa bastang pakikipag-usap niya kay Chang Soo nang walang sabi-sabi. Pero nang mapanood nito ang video ni Mark, desidido na ang gangster na sponsoran ang ating bida. Basta ang kondisyon lang, kailangan niyang manalo o magpatalo kung kailan niya iuutos. Kinaumagahan, sinundan na ni Mark ang mapa at nakapunta sa address ng kanyang ina. Kakatok na sana siya nang biglang nilapitan siya ng dalawang maliit na bata. Dahil sa laki ng katawan niya, iniisip ng mga ito na isang halimaw siya at binibiro. Nahihiya din kaya umalis na lang din siya para hindi na sila matakot. Pakapasok, sinabi ng mga bata sa nanay nila na si Suji ang tungkol sa bruskong lalaki sa labas. Sinilip nila si Mark sa may bintana at pinagmasdan siyang naglalakad palayo. Nagmamay-ari si Suji ng ukay-ukay na medyo palugi na rin niya kaya baon na siya sa utang sa gangster din na si Chang Soo. Samantala sinama ni Gino si Mark para ipakilala sa mga sponsor at para ipakita ang kaya niyang gawin. Isa pang mayamang sponsor na si Cheng, ang boss ni Chang Soo na siyang tumataya ng malalaking pera sa mga laban. Tinatunayan ni Mark ang galing niya sa pamamagitan
pamamagitan ng walang hirap na pagtalo sa malaking lalaki mula sa Navy. Dahil sa pagkapanalo niya, binigyan sila ng magarang kwarto at nag-enjoy sa isang 5-star hotel. Nakatanggap ng text si Gino mula kay Changsu na nagsasabing kailangang manalo si Mark sa unang round pero kailangan niyang magpatalo sa pangalawang round. Kumain sila kinabukasan at pinili ni Gino ang text tungkol sa pagpapatalo niya sa pangalawang round. Matapos ang maraming pangungulit ay pumayag na rin si Mark. Samantala, si Sujin ay makikitang naghahanda para sa eskwela ng mga bata. Ang panganay na si Juyong ay nag-aalala na baka bumalik ang bruskong lalaki sa bahay pero nagsususpecha si Sujin na pamilyar sa kanya si Mark. Nang umalis na ang mga bata, nilabas niya ang mga lumang litrato at nahanap ang isa na naroon ang maliit na si Mark kasama ang kanyang ina. Paglabas ng mga bata, nagtago si Mark pero nakita pa rin siya uli ng mga bata. Ang bunso na si Junhee ay makulit at masayang makita siyang muli. Pero nagbanta naman si Juyong na tatawag siya sa pulis kung sakaling makikita muli siya sa bahay nila. Kamot ulo tuloy siya. Ngayon ay lalaban naman si Mark sa higanteng 7-footer sa unang match. Go! Ang isang round, na-impress sa kanya ang champion ng Korea sa magaling na estilo niya. Si Sujin ay sumingit at nanood din sa audience. Habang break, nang makita siya ni Changsu, ay binabastos siya na parang pagmamay-ari niya ang babae. Dahil sa dami ng utang nito sa kanya, nakita ni Mark ang inasal ng sponsor at hindi siya natuwa. Nang magsimula ang pangalawang round, sinadya niyang ipanalo para galitin si Changsu. Ayaw niyang makipagtrabaho sa mga balahura. Nang subukang igiit ni Changsu ang pagmamay-ari niya kay Mark, tinulak niya ito at pinahiya, saka umalis. Hindi makapaniwala si Gino sa nangyari at sinubukang pakiusapan ng kanyang boss at pati na rin si Mark. Napagtanto niyang si Sujin ang rason kung bakit nagbago bigla ang isip ni Mark. Dahil sa inis niya, pumunta siya kay Sujin at kinumpronta kung ano ang relasyon niya kay Mark. Sakto namang dumating din si Changsu at tinutugis na siya. Pinag-iinitan na si Gino, buti na lang ay to the rescue din si Mark sa eksena. Pumalma sila pero mag-isa niya lang pinatumba ang mga tauhan ni Changsu. Habang naglalaban ay nakiusap si Sujin kay Changsu na awatin na ang mga tauhan niya pero tinulak pa siya nito kaya pinigilan siya ni Mark. Dahil tapos na ang kaguluhan, dumating na ang mga pulis para arestuhin ang mga maling tao. Sa presinto, kailangan nilang malaman ang pagkakakilanlan ni Mark para makalaya siya. Pero nawala nga ni Mark ang kanyang bag at passport sa nakaraang laban. Kaya nagtumbang braso ang pulis at si Mark para patunayang tunay nga siyang arm wrestling champion. Pero hindi pa ito sapat para makalaya siya dahil wala man lang siyang maipakita kahit isang ID. Nagulat sila nang dumating si Sujin kasama ang kanyang mga anak. Nakahanap siya ng lumang ID ni Mark at ipinakita ang litrato kasama ang kanyang ina para patunayang siya ay Korean. Nabunya rin na si Sujin ay stepsister ni Mark at patay na pala ang kanilang ina. 1 taon na ang lumipas. Sobrang sakit sa kalooban ni Mark nang marinig niya ang pagkamatay ng kanyang ina. Inimbitahan nila si Mark at Gino na sa bahay muna nila tumira ng ilang araw. Nawiwili ang mga bata kay Mark dahil sa kanyang kakaibang personalidad. Lagi siyang kinukulit ni Junhee habang si Juyong naman ay madalas nakakwentuhan niya. Sa tapat ng bahay may mga kabataan na naninigarilyo sa hagdan at ayaw umalis kahit pinagsasabihan na ni Sujin. Pero nang makitang paparating si Mark ay agad silang humingi ng tawad at tumakbo agad palayo. Maya-maya nag-iimpake na si Mark ng mga damit dahil ayaw niyang maging pabigat. Nang paalis na siya, pumunta ang mga tauhan ni Changsu para maningil ng utang ni Sujin. Dinaboy niya palayo ang mga gangster at napagtantong kailangan niyang manatili muna sa pamilya para protektahan sila kay Changsu. Pero naging masaya naman ang pagsasama nila. Pumunta sila sa mga handaan, kumain ng sabay at namuhay na parang isang tunay na pamilya. Pero sa ngayon, hirap pa si Sujin sa negosyo at mag-aalaga pa ng 2 anak. Magulo lagi ang bahay dahil puno ng mga damit mula sa negosyo niya. Isang araw, umuwi siya sa bahay at nasorpresa nang makitang maayos na ito. Kaya kinilig si Inday. Si Mark na ang nag-aalaga sa mga bata para makapag-focus siya sa trabaho. Samantala si Gino naman ay namumroblema dahil kinapos na naman siya ng pera. Kaya sa sandaling makita si Mark na kasama ang mga bata, nakaisip siya ng ideya at tumawag sa kanyang kaibigan sa isang broadcasting company. Gusto niyang gawa ng documentary ang buhay ni Mark para makuha ang simpatya ng mga tao at para kumita din ng pera. Nag-aalinlangan si Mark pero pumayag din siyang gawin ito. Kaya kinabukasan, bumiyahe silang lahat at namasyal. Nakita pa nila ang kasalukuyang Korean champion na si Combo na lumalaban para sa isang charity event. Sinalang nila si Mark.
Ay panalo ang laban at hindi makapaniwala ang mga tao na matalo ang champion ng hindi kilalang challenger. Lumipas ang ilang araw. Pinalabas na rin sa TV ang kwento tungkol sa malupit niyang nakaraan at hamong pinagdaanan sa arm wrestling na ginawang documentary at naging matagumpay na kumita ng sapat na pera at masumanga pa sa kanya ang mga bata. Minsan ay papunta sila sa eskwelahan, narinig nila ang isang babae na nagsasalita ng masama tungkol kay Mark. Sa galit ay kinontra ito ni Junhee at pinagyabang na dating champion ang uncle ko at pinapangako niya si Mark na ipapanalo ang national championship para sa kanya. Tumango na lang si Mark. Samantala ang tatay ni Gino na matanda na pero sobrang sipag pa din kung magtrabaho. Ito ang dahilan kung bakit gustong kumita ni Gino ng malaking pera para bigyan ng magandang buhay ang kanyang ama at tumigil na sa pagtatrabaho. Nang makabalik sa bahay, tinawag ni Ju yung si Mark at pinakita ang mga email na sinulat ng kanyang ina para sa kanya. Nabasa ang sobrang pagsisisi ng kanyang ina sa ginawang pagpapaampun sa kanya. Napakaraming email sa iba't ibang address at umaasang mabasa din ito ni Mark balang araw. Sa email, sinabi niya kung gaano kahirap ang buhay noong magkasama pa sila. Hindi niya na talaga kayang buhayin pa si Mark at nang naghihingalo na sa ospital, ang kanyang tanging hiling ay makitang muli si Mark para makahingi ng tawad. Nalaman din niya na si Sujin pala ay hindi naman talaga niya kapatid. Inampon lang siya ng kanyang ina nang malamang wala itong ibang matitirahan at para may makasama siya at kaaliwan sa bahay. Nabigla si Mark nang malaman at nagalit kay Sujin sa hindi nito pagsabi ng totoo. Kinabukasan bumiyahe ang pamilya sa puntod ng kanyang ina at nang makarating, pinapapaliwanag niya si Sujin sa ginawang pagsisinungaling nito. Sa sama ng loob, nagpasya si Mark na bumalik na sa Amerika at iwan na silang tuluyan. Sinubukan pa siyang pigilan ni Gino dahil sa susunod na linggo na ang gaganaping tournament pero tumuloy pa rin siya. Sa ibang dako makikita naman natin ang champion ng Korea na si Combo na nag-iensayo na para sa gaganaping tournament. Si Changsu naman ay kinontrata ang isang magulang na halimaw na tinatawag na puncher na kalalabas lang sa bilibid. Dati itong arm wrestler at kilala sa bayolenteng pagbali ng mga kamay ng mga nakakalaban. Ilang taon ang nakalipas, inaresto siya dahil sa paggamit ng drugs at steroids para lang manalo. Kalaunan, nag-iensayo na din pala ng gusto si Mark at naghahanda na para sa laban. Dumating na ang araw ng pinakaabangang tournament. Naiwan ang mga bata sa bahay at napansin na nakalimutan nilang ibalik ang medal ni Mark kaya ginamit itong palusot para sumakay sila sa bus at bumiyay papunta sa arena para panoorin mismo ang laban. Tinawagan si Sujin ng kaibigan mula sa arena dahil sa mga bata at nagmadali din siyang pumunta roon para samahan ang mga anak at panoorin na rin si Mark. Nagsimula na ang 얘들은 무대 sagutan. 아래에서 Sina Combo, Puncher at Mark ay napunta sa magkakaibang grupo at kapwa nangingibabaw sa kani-kanyang laban hanggang sa dumating ang semifinals. Ang walang awang si Puncher ay binalyang marami niyang nakalaban at nakarating na sa final round. Ang investor na si Cheng at kanyang mga alagad ay pumusta ng malaki kay Puncher. Nang makitang magandang performance ni Mark, nangamba sila na baka matalo pa ang kanilang pusta. Kaya inutusan ni Cheng si Changsu na gawin ang lahat para matiyak ang kanilang pagkapanalo. Inalok ni Changsu si Gino ng $200,000 para kumbinsing magpatalo na si Mark sa semifinals laban kay Combo. Natakot si Gino at tinanggap na lang ang pera at kalaunan ay sinabi nito sa kaibigan. Pero mariing tumanggi si Mark dito. Mababayaran man nila ang lahat ng utang sa perang ito pero hindi niya matutupad ang pangarap niyang maging world champion at hindi nito mahihigitan ang pangako niya sa mga bata. Maya-maya, hinarap niya na si Combo sa isang mainit na labanan. Nanalo rin kaya diretso na siya sa finals. Kaya bago magsimula ang next round, kinorner na Changsu si Gino at pinagbubugbog. Pero syempre, hindi papayag si Mark kaya ginobag niya rin sila at binalibag ang mayabang na si Changsu. Saka sinagip ang kaibigan. Pinaliwala na ni Gino ang pera nila at binuhos ang pag-asa sa kanyang kaibigan na gagawin ang lahat para sa kanila. Nagsimula na ang final match. Kinabahan ng lahat sa gitna ng labanan. Nilabas ni Puncher ang kanyang maduming taktika. Sinadyang padulasin ang kamay niya para balian ang hinlalaki ni Mark dahilan para madehado pa siya sa laban. Tila mapupunta na kay Puncher ang tagumpay at bibigay na si Mark. Pero bago ito mangyari, nakita niya ang mga batang umaasa sa kanya. Nakita niya rin si Sujin at gamit ang bagong motibasyon para patunayan ang halaga nila. Ginamit niya ang natitirang buong lakas niya para itulak ang kamay ni Puncher at manaig muli bilang arm wrestling champion.
eksena, sinabi ni Mark na mahal niya ang kanyang ina at napatawad niya na ito sa nagawang pagkakamali. Hindi niya napigil ang pag-iyak at naalala ang pinagdaanang hirap nilang mag-ina. Nagdiwang ang lahat sa kanyang pagkapanalo at nagdesisyon na si Mark na manirahan na rin sa Korea. Sa wakas, naghahanda na si Mark para sa gaganaping International Arm Wrestling Championship at nangakong iuwi ang medalya bilang #1 World Champion. Hilig mo bang balikan ang pinakamagandang movie sa kasaysayan? Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.